Okay, so since okay na yung footer at saka yung layout natin, mag-start naman tayo sa designing, 'no, para hindi masyadong dikit yung mga text natin sa mga borders. So, unang gagawin niyo, pupunta kayo dito sa www.root. So, bababa niyo lang 'yan. Makikita niyo 'tong CSS, baba niyo din etong site.css. Iki-click niyo 'yan, tapos ide-delete niyo lahat ng files or codes na nandoon or nandito. So, let's run yung program natin. Ito siya. So, ang gagawin natin, yun, so ayusin ko lang siya. So, ang unang gagawin natin, ang gusto kasi natin magkaroon ng spacing dito, di ba? So, para magkaroon ng spacing, remember guys, yung footer natin, okay? So, meron tayong footer at ang gagawin natin, isa-set natin yung padding. Sabihin natin yung sa up and down na padding natin will be 20 px. Mapapansin niyo nagkaroon siya ng spacing ngayon. Next kasi, ang next na parameter will be yung left and right. Left and right. Kaso hindi naman natin kailangan ng spacing kasi naka-center naman yung text natin. So, ang gagawin natin, 0 na lang siya. Okay, next naman, mapapansin niyo yung mga link natin, meron silang underline. Yan o, yung about us, may underline siya, contact us, and privacy policy. So, aalisin natin yan. So, guys, tatandaan nyo, nangyari yung padding kanina. Okay, so kasi we call yung footer. So, yung footer natin, eto siya. Now, yung about us, contact us, privacy policy, no, under sila sa A or anchor. So, si A yung gagamitin natin dito. So, ang gagawin natin ay we will call yung footer pa rin kasi under sila ng footer. Then, we will call yung A for anchor. And then, ang sasabihin natin, text, hanapin nyo yung decoration, iset nyo yan into none. Then, semicolon. Mapapansin nyo na wala na yung underline ng mga link natin. So, yun yung purpose ng text decoration natin. Another thing, let's say footer A, then we will call yung hover. Okay, so yung hover guys, ito yung kapag pinopoint natin yung ating cursor sa mga links. Tawag natin dyan hover. Ngayon, anong gagawin natin? Sabihin natin text decoration, then pipili kayo kung anong klaseng decoration yung gagawin nyo. Let's say, for example, piliin natin yung underline, then semicolon. Pag tinap natin siya, mapapansin nyo, nagkakaroon sila ng underline. So, yan yung tinatawag natin na text decoration but hover. Okay, so yan yung purpose ng hover natin. So, some website, ang ginagawa nila kapag nag-hover sila, nag-green, nag-blue, yung mga buttons or links. Sa atin, underline yung gagamitin natin for this tutorial.